Ayan na siya, dali. Ayan na siya. Ayan na siya. Grabe si Inday Sara mga kababayan kung pagkaguluhan ng taong bayan. Duterte. Sa hirap at sa unos ng panahon, may leader na handa. Grabe mga kababayan, kinikilabutan po tayo sa tindi po ng suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara Duterte na una nang nagsuna kay Marcos Jr. Panoorin niyo po. Ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Inday Sara Duterte! Ayan na po ang sigaw ng sambayanang Pilipino kahit sa ibang bansa, mga kababayan, sa buong mundo. Inday Sara Duterte. Kahit saan po magtungo itong si Vice President Inday Sara ay pinagkakaguluhan po sila. At talaga naman, lahat ang sigaw ng Pilipino, mapa OFW or kahit saan lugar sa lupalop ng mundo, Inday Sara Duterte po ang hinahanap ng taong bayan. Grabe! Speaking of Inday Sara, mga kababayan at hinahanap, eto, may nahanap tayo mga kababayan. Di umano, may isyong magtitibag dito kay Matibag. Milyon-milyon mga kababayang pera. Mansyon. Diyan daw po sa Amerika na bistot na booking. Nako. Anong katotohanan po dito mga kababayan? Panoorin po natin ng buo ang bidyong ito nang malaman po natin. Kasi po, nakita ko yung iba, hindi po nagpapatapos Pero ganito na lang, para mas magandang usapan natin. Kung ano po ang inyong nais mapuntahan dito sa channel na ito, mapanood, yun na pagkagad ang ating uunahin mga kababayan. Kaya lang, susunod-sunod rin po muna natin. Okay? So ngayon pala, mga kababayan, sa mga lagi na po nandito, paki-like na po kaagad, paki-share ang bidyong ito. At sa mga bago pa lang, paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all kabayan kung inyong maparapatin. Paki-support nyo na rin guys itong aking FB page, no? Dagdag suportar rin po natin yan kay BP Inday Sara at sa mga Duterte, no? Duterte Principles. Ayan po mga kababayan, no? Yung iba kasi hindi ko na na-upload sa YouTube, dito ko na lang sa Facebook. Mga short clips, no? Ayan, pilit alam po kayo dyan. Marami po ito, nag-trending po ito, 361,000, no? Mayroon po tayo rito mga 48,000 nga sa ating sariling komentaryo dito kay Senator Marcolita. Kaya mga kababayan, please naman pakitulungan nyo naman po din ako dito mga kababayan. Kasi nga po, wala naman po tayong inaantay na kapalit o kabayaran sa mga politiko. Lalo na sa ating mga sinusuportahan. Yan po ay proud po DDS, proud pong principal ng Duterte na hindi po bayaran na vlogger. At sa inyo lang po yan, sa inyong mga views, sa inyong panonood, dyan po kami. Kaya hindi po kayo nanood, di po kami kikita. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan kasi po hindi ko kami katulad doon sa namatay na kahit wala pong masyadong views, milyon-milyon ang pinapakitang pera. Yung may mali siya. Patunay lang po yan mga kababayan, hindi na po natin alam kung saan nanggagaling po pera na yun. Okay, eto na po, diretsuhin ko na kaagad dito mga kababayan. Hindi ko na papatagalin, ito kaagad mga naglutangan ng mga isyo dito kay Matibag at sa kanyang asawa. Pumalag si Laguna Representative Ann Matibag sa reklamo sa umano'y Ghost Flood Control Project sa isang private subdivision sa kanyang distrito. Terminated na nitong Enero ang inirereklamong flood control project sa South Peak ng Philinvest sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Ito ang nilinaw ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa kanyang social media account.
Kasunod yan ng paglutang ng isang abogadong complainant na kine-question ang proyekto na una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel. Inireklamo kasi ni Attorney Jude Ahmed kung bakit may flood control project sa isang mataas na lugar tulad ng South Peak. Hindi nabanggit ang pangalan ng kongresista sa aming ulat, pero nasa distrito niya ang project site. Pumalag si Laguna Representative Ann Matibag sa reklamo sa umano'y ghost flood control project sa isang private subdivision sa kanyang distrito. Terminated na nitong Enero ang Ayan mga kababayan, di umano, terminated na raw nitong Enero 22. Ito, notice of termination of this January 5, no? December 22, 2025. Terminate daw with mga kababayan January 5, 20. So halos isang taon naman. Alam nyo mga kababayan, kung wala pang hindi pa ito nabubuko, iti-terminate kaya ito mga kababayan? At bakit mayroon pong flood control sa isang mataas na lugar tulad ng isang South Peak? Di ba mga kababayan? Dito nyo lang, mapapansin nyo na lang, di ba? Nag-attempt sila, kaso nga lang nabuko. Tama ba mga kababayan? Di ba ganun yun? Kung hindi ito nabuko at hindi ito nabista at hindi ito naibalita, anong nangyari? Tuloy ito, di ba? Yung init-init nito Matibag ngayon mga kababayan, tingnan mo naman gagamit siya doon ng isang affidavit na ang sabi nga ng ibang mga abogado, ito ay isang scrap or isang basura. Ang affidavit ni Las Cañas na hindi naman po pirmado at siya pa ang gumamit. Ibang klase rin itong pamahalaang Marcos na Tsaka yung Senado, yung impeachment court, nabastos talaga dito mga kababayan. Medyo dito sablay si Chis Escudero kasi yung una, yung mga desisyon niya, medyo may sablay na nga siya doon sa pagpayag niya na isumpi na yung sa AMLAC at saka yung tax record ni BP Inday. May sablay na nga siya doon kasi wala namang kaso doon mga kababayan Bago lang sana yun ilabas, may kaso muna. Kaso, wala namang kaso. Talaga, kaso, mayroong kaso, walang kaso. Wala nga. At sa mga nagreklamo pala mga kababayan, mahina daw aking boses, hininaan ko po yung ang iba kasi sabi na sobrang nalalakasan, maingay daw ako So ngayon, ito, okay na ba ito sa inyo mga kababayan? Aking boses ngayon? Baka naman masobrahan na naman ng lakas Sensya na kayo mga kababayan kasi ang hirap timplahin. Nawawala-wala ang ating sound minsan Ang hindi ko naman po ginagalaw. So nagtataka na lang ako. Nababasa ko na lang sa inyo mga comment. Pero anyway, binibigyan ko po ng pansin at halaga ang inyong pong mga komentaryo at inyong mga suggestions. Okay? So ito mga kababayan, dito maliwanag Kaya lang naman po ito tinanggal at inalis, tinerminate dahil po na booking. Kung hindi po ito na booking mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Magtutuloy ba ito mga milyones na halaga ng proyekto na sabi nga ng tanong dito, bakit may flood control project sa isang mataas na lugar tulad ng South Peak? Hindi ko po alam yung South Peak na yun, kung saan yan, Pero mataas daw yan. Pero kasi yung South, ang alam ko ng South, mababa. Tapos yung Peak, mataas. Di ba? Naabot mo na yung Peak, naabot mo na yung Tagumpay, rurok na Tagumpay. Parang, siguro pangalan lang yan. South kasi, dun sa bandang South, Southern Luzon. Parang ganun siguro yung mga kababayan, But, anyway, ang importante dito, ang tanong dito, kung hindi ba ito nabuko at hindi ba naibalita, sa tingin mo kaya mga kababayan, ito ay iti-terminate? Terminate kaya? Yan, mga kababayan So yan, ang issue dito kay Matibag. Sa asawa niya. At ito mga kababayan, may kumakalat na ganitong balita sa social media, Sabi nga rito, disclaimer, I do not own the photo, news and commentary purposes only. So sabi dito, Alan de la Piña ang paano kaya nagkaroon ng ganitong asset na booking ang milyones na mansyon? The Matibag couples, California home reaches 71.6 million in value. Sabing ganun mga kabayan. Ito daw po yun. Questions have been raised regarding a California property reportedly owned by National Bureau of Investigation, Director Matibag and his wife, Congresswoman Ann Marie Matibag. Mga kababayan, sinasabi nila, the Wonders PH Lunes na booking, mga kababayan. Mayroon tayong video dito. Hindi ko alam mga kababayan, paanong katotohanan ito.
NBI Director Melvin Matibag may nakatagong property. Ayon ito dito sa balita mga kababayan, at ayon din po ito dito sa ayan no, source po yung mga yan, the Wonders PH. Tingnan po natin kung ano po ang balita dito ng mismong milyonaryo. Isang araw matapos tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara, hinahabol ng kontrobersya si NBI Director Melvin Matibag. Lumutang kasi ang isang 72 million peso mansion sa California na nakapangalan umano sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa kanyang testimonya sa direct examination ng prosekusyon sa impeachment trial, inamin ni NBI Director Melvin Matibag na una siyang sumabak sa government service noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago naging General Manager ng Manila International Airport Authority noong 2010, naging Director daw siya ng Laguna Lake Development Authority. Bilang LLDA Director, wala siyang fixed salary pero may allowance tuwing may board meeting. Habang nasa salary grade 30 naman ang General Manager ng MIAA na nasa 56,000 hanggang 63,000 pesos kada buwan. Isang araw matapos siyang tumistigo sa impeachment court, lumutang ngayon ang bahay at lupa sa Baldwin Place ng Stevenson Ranch sa Los Angeles County sa California na pag-aari umano ng isang Melvin Matibag. Batay sa record na nakalathala sa homes.com mula July 2025 hanggang sa kasalukuyan, nakarehistrong may-ari nito ay nasa pangalan ng Melvin Matibag at Anne-Marie Matibag. Ang homes.com ay isa sa mga pangunahing US-based residential real estate listing at house renting platform. Nakalagay din dito na hindi for sale ang property. At sa ownership history, mula March 2006 hanggang July 2025, nakarehistro lang ito sa iisang pangalan, Matibag Melvin. Ang halaga ng bahay na may 4 na bedroom sa kasalukuyan ay aabot sa halos $1.18 million o nasa humigit kumulang 72 million pesos. Batay din sa record ng homes.com, March 2006 nang mabili ito ng isang Melvin Matibag sa halagang $810,000 sa pamamagitan ng loan nito na higit $250 milyon sa Wells Fargo Bank matapos ang paunang bayad na $300,000. Nakasaad din sa mga detalye sa homes.com, nagkaroon ng refinancing transaction para sa nasabing real property sa halagang $400,000 na inutang mula sa Quicken Loans na mag-asawang Melvin Matibag at Anne-Marie Matibag. 2013 nang ikasalang dalawa. Sinusubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni NBI Director Melvin Matibag pero hindi pa niya sinasagot ang mga tawag sa kanyang telepono. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan mga kababayan, Abante or kaya dito rin po ito sa Billionaire News Channel mga kababayan. Ito nga pong tungkol dito sa balita kay Matibag na di umano may napabalita nga daw na mayroon daw itong mansion dyan sa ibang bansa sa Amerika, kababayan, ang nagkakahalaga ng 72 million pesos or 1 million dollars. So mga kababayan, ano kayang katotohanan tungkol dito, no? At bakit may ganito karaming kaya ba ito doon sa kanyang, di ba, yung salary grade nga niya, yung isa nga wala nga siyang allowance lang pag may meeting, di ba? Pagkatapos ito naman ngayon, yung tawag dito, yung kanyang pagiging trabaho siya sa isang gobyerno ay salary grade 30 na katumbas daw ito ng 6 or 70,000. Dito lang kaliit tapos may mga ganitong property. Siguro may mga negosyo. Ito'y totoo mga kababayan. Bakit natin sinasabing kung ito'y totoo, nagbibigay tayo ng benefit of the doubt, katulad po nung kanina ng balita, bagamat balita po yan mismo ng Dario, yung bilyonaryo din mga kababayan, mayroon din po silang pabalitang ganito, no? Paninira lang, NBI Director Melvin Matibag itinanggi ang balita tungkol sa umano'y mansion sa US. So may balita tungkol sa mansion nila sa US mga kababayan. Now, ano daw ba itong balita na ito? Pinalita kanina, di ba? Yung narinig natin, napanood natin. Ito nga, itong mansion di ano yan mga kababayan? 1.6 million daw yan, Ano ba tungkol dyan dito?
Panoorin natin mga kababayan. Istorya ng video ito. Issue at fake news kung tawagin ni NBI Director Melvin Matibag ang kumakalat na balita na may mansion siya umano sa California, USA. Paninira lang daw ito matapos siyang tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga ulat na mayroon siyang residential property sa Estados Unidos. Anya, hindi totoo ang ulat at lumang issue na ito. Lumabas kasi ang ilang social media post na mayroon daw mansion worth millions of dollars sa California. Dali hindi daw totoo ang issue at hindi daw ito totoo na balita pero lumang issue na ito. Dali, ano ba talaga? Hindi totoo o lumang issue lang ito? Balikan lang natin konti mga kababayan. Ano ba talaga? Luma na ito o hindi ito totoo? Kasi kung hindi yan totoo, kahit luma, hindi rin totoo. Wala rin yun, di ba? Wala nang luma sana. Unidos. Anya, hindi totoo ang ulat at lumang issue na ito. Lumabas kasi ang ilang social media post na mayroon daw mansion worth millions of dollars sa California na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at Ana Marie Matibag. Ayon sa public records, Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag ang pangalan ng asawa ng NBI Director at posible umunong napagkamalan lang na kapareho ng pangalan ng mag-asawa. Sa isang post ngayong araw, sinigundahan ito ng political commentator na si Jesus Palsis. Anya, fake news ang post at may kapangalan lang umanong Pinoy si Matibag na dati pang nag-migrate sa US. Iba raw ang middle name ng Melvin Matibag na nagmamay-ari ng property. Dagdag ni Falsis, posibleng taktika ito para sirain ang kredibilidad ng NBI Director matapos ang kanyang malakas na testimonya sa impeachment trial ni VP. Halos nagkahawig mga kababayan, ano? Pangalan ng asawa niya at saka pangalan niya, halos parehas. Nagkataon na parehas din. Oh. Yeah, mga kababayan natin, Melvin Matibag, Ann Marie. Melvin Matibag. Parang nagkataon lang na halos magkahawig ang pangalan nilang dalawa. Sila mag-asawa talaga, mga kababayan. Yung mag-asawa din yun na may-ari daw dyan sa sa mansion na yan, magkahawig sa pangalan din nitong mag-asawang Matibag. Mga picture kaya ng mga yun, baka rin magkahawig din. Melvin Matibag na nagmamay-ari ng property. Dagdag ni Falsis, posibleng taktika ito para sirain ang kredibilidad ng NBI Director matapos ang kanyang malakas na testimonya sa impeachment trial ni VP Sara. Lumutang ang bahay at lupa sa Baldwin Place ng Stevenson Ranch sa Los Angeles County na nakapublish sa Homes.com, isa sa mga pangunahing US-based residential real estate listing at house renting platform. Sinubukan pa rin ng Bilyonaryo News Channel na kunan ng pahayag si NBI Director Melvin Matibag pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kababayan, so tinanggi daw ito ni Matibag patungkol nga po dito sa kanila pong mansion dyan nga po sa United States. Ang problema mga kababayan, tila magkahawig. Kung hindi daw ito sa kanila at luma na daw itong issue na ito, hindi daw ito totoo. Kung hindi ito totoo, bakit may luma? Di ba dapat sabihin mo, hindi ito totoo, walang ganyang issue kahit kailan. Di ba ganun mga kababayan? Tama hindi? Tama ba? Bakit mayroon pang luma? Doon lang ako napaisip, mga kababayan. Kung wala, hindi to totoo. Again pinalita po yan ng bilyonaryo. Binalita rin tong bilyonaryo na hindi daw yan totoo, yung side niya. Pero ang pinagbuhanan naman nila si Palsis, mahilig talaga sila sa hindi mismo yung yung mismong tao, yung sangkot, ang kanilang pagsalitain. Ginamit din ito yung kay Las Cañas sa Pidabit. Diba? Pagkatapos mga kababayan, ano pa? Nangyayari ngayon, siya naman ngayon na naharap sa ganitong issue, sabihin niya, hindi yan totoo dahil luma na yung issue. Kung hindi yan totoo, bakit may lumang issue? At kung hindi kayo yan, bakit talagang magkahawig kayo? Parehas na parehas talaga? Asawa nung kahawig, parehas kayong dalawa. Parang nawi-word lang ako doon mga kababayan. Anyway, kung totoo man ito o hindi,
alam naman po natin na mga kababayan po natin mabilis makapag-react yan. May marami po tayong mga kababayan OFW din. Yes. Search na tayo mga kababayan. Tingnan nga natin kung talaga nga ba sino yung mga nadyan sa US. Nga ba ito kay Matibag mismo o luma na ito kay Matibag na issue. Ang tabayanan po natin yan mga kababayan ha. Ang tabayanan po natin yan kung gaano nga ba talaga ang issue na yan mga kababayan ha. Gaano ba katotoo yung issue na po dito sa kay Melvin Matibag na ito. Ha? Para magkaalaman na tayo no. Bayan. Isang araw Okay, so abangan na lang natin po mga kababayan kung ano ang magiging research ng ating mga netizen, mga kababayan dyan sa ibang bansa. Babay sasabihin na hindi ang ganyan si Matibag o mayroon talaga. Okay, lipat na po tayo dito sa magkapatid na Inday Sara at Basti Duterte. Ito po muna, unahin po muna natin si Basti Duterte mga kababayan sa kanyang banat dito kay Marcos. They always take it out of context. They're the corniest people. They always take it out of context. They're the corniest people. They always take it out of context. They're the corniest. Diba? Napaka-corniest people nila. They always take it out of context. Ganun naman talaga eh. Para lang maayon sa kanilang konteksto, yung konteksto kasi ng mga ito, mga bangag, no, mga kababayan, para umayon sa kanila, i-out of context or mamaliin nila yung context mga kababayan or kaya ang context ay puputulin nila. Diba? Ganyan po ang itong administrasyon Marcos na ito. Kaya wala na po tayong aasahan dito mga kababayan. Pero itong asahan natin. Ang suna ni Vice President Sara Duterte bago pa si Marcos, inunahan na siya ni Panoorin muna natin ito mga kababayan. Ikinasang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City. Bit-bit ang pangakong paglaban sa korupsyon. Hindi raw nasusukat ang kanilang lakas sa bilang kundi sa prinsipyo. Narito ang Gender Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Davao City. Jill, anong nangyayari dyan ngayon? George, sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng Davao City, isang mahalagang pagtitipon at yugto naman ang nasaksihan sa hanay ng Partido Demokratikong Pilipinong Lakas ng Bayan o PDP Laban. Dinayo ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lungsod para sa National Assembly ng partido. Isang pagtitipong layuning palakasin ang organisasyon, pagkaisahin ang mga miyembro at itakda ang susunod na direksyon nito habang papalapit na ang 2028 elections. We are here, we are invited by the PDP for us to be one of them. And also, I like their advocacy, I like their motivations, and gusto ko kung paano dinadala ng mga Duterte yung bansa natin. Because they are the patriarch or they are the head of the PDP, so I support and my family supports the PDP Laban. Araw, dahil sa dami natin, no? Solid PDP Laban, buong Pilipinas. Nakikita natin yung pag-asa, unity, at siyempre ang pagte-take over na ni Mayor Basti Duterte as our president. That is really Nabahan ako doon Akala ko pag-take over na ni VP Sara Duterte as si president. very positive effect po sa lahat. Kasabay ng paghalal ng mga bagong opisyal, ang turnover ng pamumuno ng partido kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. May mensahe din ang alkalde sa hinaharap na impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up
the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Correct. Ganun naman talaga eh. Impeachment din. Congratulations and more power sa PDP at sana lumago pa yung party, lumaki pa at isa naman ang ating layunin sa PDP na paano tayo makaserbisyo na muli sa ating mga kababayan. Sa paglipat ng pamumuno ng PDP laban, hindi lamang ang pagkakaisa ng partido ang binigyang diin ng mga lider nito. Naging sentro rin ng mga talumpati ang mga impeachment trial or ang impeachment trial ni VP Sara. Mensahe laban sa administrasyon at mga pahiwatig na nagsisimula na ang laban para sa 2028 elections. George, kakatapos lang ng National Assembly ng PDP laban at sa kasalukuyan ay nagsialisan na rin yung mga partisipante kasama yung mga bumisita din dito. Kanina namataan din natin ang dating Pangulo ng PDP laban na si Senator Robin Padilla at yung mga iba pang kasama ng PDP laban na sina Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondoc at si Attorney Israelito Torion. George? Well, Jill, ito bang paglipat ng presidency ng PDP laban kay Baste Duterte, nangangahulugan ba yan ng kanilang paghahanda just in case na ma-impeach si VP Sara? Siya na ba ang magiging pambato ng partido just in case? George, posible nga na ginagawa nila ito para kung sakaling ma-impeach si VP Sara ay si Baste ang kanilang papatakbuhin. Ngunit sa ngayon, George, ay wala pa tayong tiyak na mensahe or wala pa tayong tiyak na salita galing sa kampo ng mga Duterte dahil sinusubukan pa natin silang kausapin o kunan ng panayam pahinggil dito. Ngunit ayon naman sa mga ilang supporters dito na dumalo kanina, George, mapasino man daw sa mga Duterte ay kanilang susuportahan. At nakatakda nga na sa Miyerkules next week ang impeachment trial magpapatuloy laban sa kanyang kapatid at wala ring binigay na pahayag o opinyon yung kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste pahinggil naman sa mga susunod pang impeachment trial ni VP Sara. George? Okay, maraming salamat Jill Sebandar, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Alam nyo, ang sakit talaga ng ulo nila nitong ngayon mga kababayan, itong administration ngayon, Marcos. Kasi wala na nga silang pambato. Tingnan mo, ito para sa akin na to fairless forecast lang ako mga kababayan ha. Leni Robredo at saka Raffy Tulfo lang ang administrasyon na ito. Yun lang ang maaaring ang dalhin nila or magbitbit sa kanila mga kababayan. Kasi parehas po yan ngayon, humimod na po sa puwet. Mayroon kailan lang, may nakita tayong post ni Leni Robredo na marami daw nagawa itong si Marcos Jr. mga kababayan. Grabe ano? Dami daw nagawa itong si Marcos Jr. Ibang klase ito talaga. Makasip-sip talaga mga kababayan. So anyway mga kababayan, ganito na lang ang pag-uusapan natin. Abangan na lang natin kasi nga ito pong si VP Inday Sara ay talagang pilit po nilang gustong ma-impeach or pinapa-impeach, ngunit ang taong bayan ay VP Sara, Inday Sara po ang gusto at sigaw at pinagkakagulo. So gustong-gusto po ng taong bayan ang Sara Duterte. Now, pagka in case worst case scenarios, mangyari yan na magtagumpay ang maitim nilang maladimonyong balak, maka-impeach si VP Sara, at lalong dumilim, lalong lumaki yung mga bitbit ng mga malita, bigat lalo yung malita, lalo mapuno yung kanilang mga kwarto ng mga mali-malita, mga kababayan. Lahat na itong pati itong mga judges, no? At takutin din silang kakasuhan, baka nga mga kababayan magtagumpay sila. Pero masakit ang ulo nila kasi andyan po si Mayor Baste Duterte. Ang dami pang Duterte. Andyan pa si Congressman Pulong. Kahit sino sa kanilang tatlo dyan mga kababayan, sigurado mananalo at mananalo talaga. At take note aside from Duterte, mayroon pang isa mga kababayan. Ito po sa Senator Robin Padilla. Sabi ko na Senator Robin Padilla, kahit pigaan mo pa ako dito, Duterte at Duterte pa rin ang lalabas, no? Kasi nga po mga kababayan, may nagpapatunog ngayon na Duterte Padilla tandem daw, no? Kaya ang tawag dyan, Saro. Sara Robin. Saro.
Yang ano nga yan mga kababayan, mayroon pa rin si Senator Bongo. Sarago naman yun. Sago naman yun. Saro, Sago, Sama. Sino naman si Sama? Sara Marcolita. Diba mga kababayan? Kaya ang bigat eh. Kahit pa sabihin mo pa mga kababayan, inakakulong si Senator Marcolita, hindi pa naman po siya convicted criminal. At hindi naman po siya kriminal, mga kababayan. Wala naman po siyang ninakaw. Di ba? Wala po siyang kasalanan. Maaari po siyang tumakbong Vice President. Kaya, itong tatlong ito, mga kababayan, aside from sa mga Duterte, harapan po sila. Hawak po ng mga Duterte talaga ang masa at ang taong bayan. At katunayan, mga kababayan, ito po yun, no? Ito po yung sana walang copyright ito mga kababayan, ha? At malasakit ang baon para sa Pilipinas nating mahal ngayon. Sa bawat barangay, bawat tahanan, pag-asa'y muling sisiklab naman. Paninindigan ay matibay para sa kinabukasan tunay. Inday Sara Duterte, para sa Pilipinas, serbisyo at tapat ang halay. Tayo, sama-sama, walang iwanan. grabe mga kababayan, no? Laban sa krimen at kasama kaayusan. Oh, di ba? Baka makapilit kasi mga kababayan eh. Kita nyo, oh, si Inday Sara Duterte, grabe kung pagkaguluhan ng taong bayan, ano ho. Habang nagsasalita, papunta doon sa stage, kung saan man, kahit hindi po stage, kahit mga truck lang, parang si Tatay Digong din, oh. Yun, London po ito, ha. O yan, pati mga taga-London, no? O, hindi po yan mga Pinoy, ha. Pati sila, talagang gustong-gusto si Vice President Sara Duterte. Samantalang sa kabilang banda naman, to si Marcos Jr., aba, mura, katakot-takot na murat at galit ng mga taong po nagpoprotesta pagka siya pong pumupunta sa ibang bansa. Samantalang itong si Bibi Inday Sara, ayan, no? Grabe mga kababayan, no? Yung pagkaguluhan. Grabe talaga, ayan, no? Welcome Inday Sara Duterte. Oh. Diba? Talagang wala eh. Inggit na inggit talaga dito si Marcos Jr. dahil hindi siya minahal, no? Para baga ganito, nasa iyo na ang lahat, nakuha mo na ang lahat-lahat, pero hindi ka pa rin mahal ng jowa mo. Masaklap yan, ano? Ganito yan eh. Halimbawa, may nagka-jowa ka nga, ang mahal na mahal mong jowa, nakuha mo, napasayo, naging asawa mo. Pero, alam mo yun, yung mahal ng jowa mo, yung asawa mo, ang mahal niya ay iba. Grabe mga kababayan, napakasakit nun, di ba? Ayan mga kababayan, tingnan nyo naman ang tao, tingnan nyo kung paano magkagulo. Kay BBM, ibang nagkakagulo, mga protester. Nagbabato, nagagalit. Pinagmumura si Anticler, mga kababayan, pati si Marcos, talagang sinusundan sila ng galit ng tao. Samantalang si BBM, talaga naman, oh. Diba? Ayan, oh. Gaano po pagsiksiksikan ng mga tao para lang makalapit at makapag-picture, makapag-selfie. Ang inyong mga ngiti, ang inyong mga pasilpi, mayayo, mag-alama. Puisit ka, BBM talaga, oh. Ano ka ba naging presidente kasi? Wala ka na mag-alam sa mundo. Balik ka na lang kayo sa Batak, magbatak ka na lang doon ng ng flood control. Yung pala mga kababayan, ha? Kasi nga binabanatan nila, sa Davao daw nagbaha. Ito, ano to? Sa Batak po ito mga kababayan, no? Balita po ito ng Abante News Online. Baha sa Ilocos Norte, tingnan, umapaw na ang tubig sa Iyayot Bridge sa Batak, Ilocos Norte nitong gabi ng Hulyo 24, 2026. Dulot ito ng matinding pag-ulan dala ng severe tropical storm Iyapo na patuloy ng dulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayan o. Baha mga kababayan, ha, hindi naman po sa atin yan gawa-gawa o. Hindi po yan sa Davao. Baka sabihin naman ng iba, Davao yan. Balita na nga yan eh. Sa Batak daw po ito mga kababayan, sa lugar to ni Marcos, Batak. Taga dyan to si Marcos, Batak, di ba?
Oh. Mahilig po ito ng magbatak ng si Marcos eh. Yung ano ba binabatak ni Marcos? Yung hila, yung tali dyan. Siyempre kailangan batakin yan kasi nga, ba? O hindi mo batakin yung tali at lagyan mo ng tali yung bahay mo, ay maanod yan. Diba? Kailangan mong batakin. Kamukha nito. Yan mga kababayan. No? Yan may baha din po. Okay? So bueno, punta na po natin mismo itong ang suna po ng ating pangalawang Pangulo. Pero bago yan, tingnan nyo muna ito mga kababayan. Sabi rin po ito ng Daily Tribune, post po ito nila 14 hours ago. We are spending 25 million a day trying to remove the backup. The driver has failed and Congress is busy impeaching the spare tire. Alam niyo, spare tire, yung backup lang mga kababayan, yung reserbang gulong, mga kababayan, flat na po ang flat na po ngayon yung gulong mo, yung 4 na gulong sa sasakyan mo, di ba? Flat na yung isa doon. At hindi na magkanda tama yung direksyon ng driver kasi nga ayon sa kanyang ate, ito'y almusal, tanghalian, hapunan ay legal na pulburon. Ayon sa kanyang ate Marcos. Ngayon, mga kababayan, flat na nga ito, busy pa ang Congress para tanggalin ito pong spare tire o reserbang gulong na si. Kita nyo naman kung gaano katarantado itong mga Congress, mga kababayan. At ang matindi pa nito, 25 million a day ang ginagastos nila. Billion po ang gagastusin, 2 billion something mahigit bago po matapos ang trial na ito. Ang hinahabol lang po nila kay Bibi Inday, 125 million. Kundi ba naman kayo mga sandamakmak na tanga? Tapos sasabihin ninyo ngayon, bakit hindi kayo gusto ng taong bayan? Diba? Pero mo, 125 million, araw-araw gumagastos ng 25 million. Ilang araw lang? 5 araw lang pala yun. Yung hinahanap ninyo, ibigay nyo na lang yan, putik na yan, huwag na kayo mag-impeachment, tanggalin nyo na lang kaagad si BP Inday para makatipid pa ang taong bayan. Tigilan nyo na yung impeachment ninyo na yan, bilyon ang ginastos ninyo, animal kayo. Di ba wala talaga sa hulog mga kababayan no? Nakakagigil, sa totoo lang. Pasok lang nga ang Inday para hindi kami manggigil, may ikaw na nga mag-zona. Panoorin natin si BP Inday sa kanyang zona. Bago pa si Marcos mag-zona sa sarili niyang zona na walang kakwenta-kwenta. Ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Correct. Diba? Ito yung zona. Yan po ito nangyayari sa ating bansa ngayon. Ganon. Diba? Tama mga kababayan, hindi. Yan ang totoong suna. Yan yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung mga iimbestiga sila yung mga nakukulong. Katulad ni Marcolita, katulad ni Mike Defensor, kulong. Jingo Estrada, kulong. Pero yung mga magnanakaw at ang inimbestigahan, yan. Andun pa ngayon. Si Franz Castro nga lang, kriminal na sentensyado na, biruin mo doon sa Dabnor at saka sa RTC at saka sa sa Court of Appeals, hindi pa rin nakakulong ang gaga. Diba mga kababayan? Ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Inday Sara Duterte! Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide.
Ano pa bang nangyayari sa atin? Kasi maraming buhaya! Lindol. Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga Philippine crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero, paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang
ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. Yan ang estado ng ating bayan, mga kababayan. Kulong tayong lahat. Ang mga taong bayan ang kulong ang lahat ng taong bayan dito po sa government or administrasyon ni Marcos Jr. Tayo na mga naghahanap ng katwiran, naghahanap ng katotohanan, tayo ang ikukulong. Ganun po si Marcos Jr. kabalahura, mga kababayan. Kaya ngayon, Duterte lang po ang makakapagbalik kung kaayusan sa atin. At kita nyo naman, mga kababayan, kabilaan ng araw, tapat, tanghaling tapat, ay hold up dito, hold up doon, saksakan dito, saksakan doon. Kabila po ang krimen na balita ngayon, mga kababayan. Grabe. Yung sa Taguig may nakitang nakamalita na babae. Mayroon din babae. Kaya kayong mga kababayan, wag na wag kayo magdadala ng mga mahaling gamit ninyo. Kahit tanghaling tapat pa yan. Mayroon nakita din sa isang video. Kung na lang pwede pakita siguro dito, baka magkaroon tayo ng yung restriction. Tinutukan talaga, kinuha yung kwintas yata yung kinuha. May mga katabing tao. Tapos ngayon sa Cavite naman, hanggang mahabang armas. Rumatrat ng ganun. Grabe, as in, kabilaan na po ngayon ang krimen. Aside pa yun sa mga nagpapakita dati na sa mga sa Facebook, siguro baka hindi na ngayon nagpapakita kasi mga iba nahuli. Pero yung hindi nagpapakita, marami na ngayon, mga kababayan, baka yan na siguro ngayon. Tingnan nyo yung sa Mubit, di ba? Adik. Oh. Pero mo ba naman, nang mahuli, sabi, pasensya na lang daw siya kasi hindi daw niya sinasadya. Hindi daw niya sinasadya ang mag-hold up at sadyang patayin yun. Grabe. Adik lang pong nakakapag-isip ng ganyan. Hindi po matinong tao. Hindi po matinong tao yung papatay ka tapos sasabihin mo, hindi ko sinasadya. Pumatay ka eh. Yan po ngayon ating bansa. Wag na wag po kayo palinin lang. Kaya pag nagtagumpay man po sila dito kay Sara ngayon, dami pa po. Dear Basti Duterte, Robin, Senator Bongo, wag lang po dito sa mga bangag na ito. Senator Marcolita, kahit sino sa mga yan, alam na po natin na pinaglaban na po para po dito sa mga nakaw na mga adik. Ayan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi sa video ito? Tinto ba kayo? Ano abangan kay Marcos? Ba kayong inabangan? Kababayan, kita-kita tayo muli. Sana na narinig nyo na ako ngayon ng higi, aking boses at sobrang malakas at tama na po. Maraming salamat. Comment nyo po dyan sa baba ang inyong karyo. Let's be more channel pa sa Adam. Bye-bye!